Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Maria Santos, isang specialist sa obstetrics at gynecology. Sa loob ng nakalipas na 30 taon ng aking panggagamot, napakarami ko ng nakilalang kababaihan. Madalas, nakikita ko na mas mabigat ang pasaning dala ng kanilang kalooban kaysa sa sakit na nararamdaman ng kanilang katawan. Lalo na kapag lumalagpas na sa yugto ng menopause at nagkakaedad, may isang paksa na madalas ay hiyang-hiya silang ilabas. Ito ay ang tungkol sa ugnayan ng mag-asawa at ang pagnanais na makaramdam ng pagmamahal. Maraming nagsasabi sa akin, "Doktora, parang nakakahiya na po sa edad kong ito. Pakiramdam ng asawa ko, tapos na ang pagiging babae ko." Sa tuwing naririnig ko ito, tunay na kumukurot ang puso ko. Kaya naman ngayon, nais kong pag-usapan natin ng tapat at malaliman ang katotohanang nakatago sa katawan at puso nating mga kababaihan sa ating middle age. Hanggang anong edad nga ba gustong mahalin at maramdaman ng isang babae ang ugnayang pisikal? Kapag naging lola na ba tayo, tuluyan na bang maglalaho ang mga damdaming ito? Maraming kalalakihan at maging ang mga kababaihan mismo ang naniniwala na kapag huminto na ang regla, humihinto na rin ang pagnanasa. Akala ng marami, kapag wala na ang period, wala na rin ang silbi ng pagiging babae, kaya normal lang na iwasan na ang pakikipag-ugnayan sa asawa. Ngunit ito po ay isang malaking pagkakamali sa aspetong medikal at maging sa totoong istatistika. Totoo naman na habang nagkakaedad tayo, ang ugnayang pisikal ay maaaring hindi na ang sentro ng ating buhay gaya noong tayo ay bata pa. Nagbabago ang ating mga prioridad. Pero kahit nagbago ang antas nito, ang pagpapatibay ng pagmamahalan at ang damdamin ng pagiging malapit sa isa't isa ay nananatiling mahalagang bahagi ng ating buhay. Isang kawili-wiling katotohanan ay ang pagkakaiba ng pananaw na ito sa iba't ibang kultura. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga kababaihang Black ay madalas na itinuturing ang ugnayang mag-asawa bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang sigla kahit sa gitna ng kanilang edad. Sa kabilang banda, tayong mga Asyano tulad ng sa Pilipinas, Korea o Japan ay may ibang kinalakihan. Dahil sa ating konserbatibong kultura, madalas nating iniisip na hindi na ito mahalaga o kung mahalaga man, ay itinatago na lang natin. Hindi ito dahil sa pagkakaiba ng ating katawan, kundi dahil sa takot na mahusgahan ng lipunan na tila hindi kagalang-galang para sa isang may edad ng babae ang magpakita ng pagnanasa. Ayon kay Dr. Stephanie Fobion, ang direktor ng Center for Women's Health sa Mayo Clinic, kailangang baguhin ang ating pamantayan sa kasiyahan habang nagkakaedad. Ang pagmamahal ay hindi lamang nasusukat sa matinding aksyong pisikal gaya ng sa kabataan. Habang tumatanda, ang pagdampi ng mga balat, ang paghaplos na puno ng pag-aaruga at ang pagpapadama ng emosyonal na kalapitan ang nagiging pinakamahalagang paraan ng pagpapahayag ng pag-ibig. Ang regular na pagpapadama ng pagmamahal sa gitna ng edad ay higit pa sa pisikal na sarap. Ito ay nagsisilbing natural na gamot na nakakabawas sa lungkot, tumutulong sa sirkulasyon ng dugo at nagpapalakas ng ating resistensya. Ngunit, ano nga ba ang nangyayari sa ating katawan at bakit natin iniisip na nawala na ang ating pagnanasa? Himayin natin ito sa aspetong medikal. Una, dapat nating maunawaan na magkaiba ang walang pagnanasa sa pagtitiis sa pagnanasa. Kahit tapos na ang menopause, ang pagnanasa ay nananatili. Karaniwan, ang biological rhythm ng lalaki at babae ay magkaiba. Ang mga lalaki ay nasa rurok ng kanilang sigla sa edad na 20 at unti-unting bumababa pagpasok ng 30. Pagdating ng 50, sapat na sa kanila ang minsan o 2 beses sa isang linggo dahil sa limitasyon ng stamina. Ang mga babae naman ay kabaligtaran. Maraming babae ang mas nakakaroon ng kumpiyansa at mas tumitindi ang pagnanasa sa huling bahagi ng kanilang 30 hanggang 40.
Ang problema ay ang pagdating ng menopause sa edad na 50. Dito, ang ating ovaries ay hihinto na sa paggawa ng estrogen. Bukod sa mga hot flashes, hirap sa pagtulog at pananakit ng mga kasukasuan, ang pinakamalaking pagbabago ay nangyayari sa ating reproductive organ. Ang estrogen ang nagpapanatili sa kapal at moisture ng ating private area. Kapag bumaba ang hormone na ito, numinipis ang vaginal wall at nagkakaroon ng panunuyo o vaginal dryness. Dahil dito, ang ugnayang pisikal ay hindi na nagiging masaya, kundi nagiging masakit. Ang pakiramdam ay tila kinikiskis ng sandpaper ang iyong balat. Maaari ding magkaroon ng kaunting pagdurugo o impeksyon, gaya ng UTI pagkatapos. Dahil sa sakit na ito, natural lang na iwasan ng babae ang pakikipag-ugnayan. Kapag lumalapit ang asawa, sa halip na excitement, takot at kaba ang nararamdaman. Kaya mas pipiliin na lang tumalikod at matulog. Ang pagkakamali rito ay ang pag-iisip na wala na akong pagnanasa. Hindi po pagnanasa ang problema, kundi ang pisikal na sakit na dapat malunasan. May isa pang mahalagang medikal na katotohanan. Hindi lamang estrogen ang kumukontrol sa pagnanasa ng babae. Ang tunay na mitya ng pagnanasa ay ang testosterone, isang hormone na madalas nating iniisip na para lamang sa lalaki. Ngunit ang katawan ng babae ay gumagawa rin ito sa maliit na dami. Ang maganda rito, kahit huminto na ang regla, ang produksyon ng testosterone ay hindi tuluyang naglalaho. Ibig sabihin, kahit tapos na ang iyong period, ang biological na makina na nagbibigay sa iyo ng pagnanasa ay patuloy pa ring umaandar. Ang kailangan lang ay alisin ang mga harang tulad ng sakit o panunuyo. Dumako tayo sa ikalawang paksa. May kasabihan na ang pagnanasa ng lalaki ay may retirement age sa 70. Pero ang sa babae ay walang hanggan. May basehan ba ito? Sa isang malaking pag-aaral ng University of Pittsburgh sa mahigit 500 kababaihan sa loob ng 15 taon, natuklasan ang mga kamangha-manghang resulta. Habang ang kalahati ay nagsabing hindi na gaanong mahalaga ang ugnayang pisikal sa kanila, ang natitirang kalahati ay nagbigay ng ibang sagot. Halos 27% ang nagsabing mahalaga pa rin ito. At 23% o isa sa bawat 4 na babae ang nagsabing mas tumindi pa ang kanilang pagnanasa matapos ang menopause. Ipinapakita nito na ang menopause ay hindi tuldok sa buhay ng isang babae, kundi isa lamang kuwit o panandaliang pahinga habang nag-a-adjust ang katawan. Kung gagamit ng mga tamang lubricants o sasailalim sa hormone therapy sa gabay ng doktor, ang isang babae ay maaaring masiyahan sa piling ng kanyang asawa kahit sa edad na 70 o 80. Sa katunayan, ang mga lalaki ay madalas makaranas ng functional difficulties pagtanda dahil sa problema sa sirkulasyon. Ngunit ang mga babae, hanggat maayos ang kalusugan, ay may kakayahang makaramdam ng ligaya hanggang sa huling yugto ng buhay. Ang pinakamalaking kaaway natin ay hindi ang edad, kundi ang social stigma o ang iniisip na ibang tao. Sa ibang bansa, normal lang makakita ng mga lolo at lola na nagde-date at naghahawak kamay ng may pagmamahal. Ngunit sa atin, madalas ay nahihiya tayo dahil sa iniisip ng mga anak o apo. Pinipili nating mag-retire ng maaga, kahit kaya pa naman ng ating katawan. Sayang naman po kung isusuko natin ang ating kaligayahan dahil lang sa sasabihin ng iba. Isa pang hamon ay ang agwat ng edad. Kadalasan, ang mga asawang lalaki sa Pilipinas ay mas matanda ng 4 hanggang 6 na taon sa kanilang asawa, habang ang babae ay nasa second peak ng kanyang pagnanasa sa edad na 50 o 60, ang lalaki naman ay maaaring pagod na. Dito, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ang susi rito ay hindi ang pagtitiis, kundi ang pag-uusap. Ang maayos na ugnayan ng mag-asawa sa kanilang pagtanda
ay nagbibigay ng mas mataas na kalidad ng buhay, mas mababang tsansa ng depresyon, at mas matalas na pag-iisip. Ang menopause ay hindi kawalan. Ito ang simula ng yugto kung saan malaya ka na sa pangamba ng pagbubuntis at maari mo ng pagtuunan ang sarili mong ligaya. Ngunit ang lahat ng ito ay nangangailangan ng paghahanda. Hindi lang sa edad na 50 dapat nagsisimula. Mula sa edad na 35, ang ating katawan ay unti-unti nang nagbabago. Ang pag-aalaga sa sarili at ang pagpapatibay ng komunikasyon sa asawa, simula pa lang sa mas maagang edad ang magtatakda kung gaano kasaya ang inyong pagsasama sa inyong golden years. Maraming kababaihan sa kanilang 33 at 43 ang nababahala kapag nagbabago ang kanilang cycle o nagiging malilimutin. Ang brain fog o ang pakiramdam na parang laging lutang ay normal na epekto ng nagbabagong hormones. Maging ang pagbigat ng timbang kahit pareho lang ang kinakain ay bahagi nito. Kapag hindi natin gusto ang nakikita natin sa salamin, nawawalan tayo ng kumpiyansa na humarap sa ating asawa. Mga minamahal kong kababaihan, huwag po nating tiisin ang hirap. Ang mga sintomas na ito ay hindi dapat tinadala ng tahimik. Ang mga ito ay dapat ginagamot. Ang pakikipag-usap sa isang espesyalista ay magbibigay sa inyo ng bagong sigla sa buhay. Sa huli, nais kong magbigay ng mensahe para sa mga kalalakihan. Kung ang iyong asawa ay dumadaan sa menopause, huwag mong isiping ayaw ka na niya o binabalewala ka niya. Ang kanyang katawan at isipan ay kasalukuyang nasa gitna ng isang malakas na bagyo. Maging parola ka para sa kanya. Ang isang simpleng tanong na, "Kumusta ang araw mo?" Ang magaan na masahe sa balikat at ang pag-unawa sa kanyang nararamdaman ay higit pa sa anumang mamahaling regalo. Ang emosyonal na koneksyon ang nagsisilbing tulay para magbukas ang kanyang puso at katawan. Siguraduhin na pakiramdam niya ay ligtas at mahal siya sa kabila ng kanyang mga pagbabago. Sabihin mo sa kanya, ang mahalaga ay komportable ka at hindi ka nasasaktan. Hanggang anong edad nga ba nakakaramdam ng pagnanasa ang babae? Ang sagot ay, walang limitasyon. Ang pagtanda ay hindi pagkalanta, kundi ang paglalim ng ating pagkatao. Ang ugnayan ng mag-asawa sa pagtanda ay hindi lamang tungkol sa pisikal, kundi ang pinakamalalim na paraan ng pagkakaunawaan at pag-aliw sa isa't isa, lalo na kapag ang mga anak ay may kanya-kanya ng buhay. Mga nanay at lola, huwag kayong magtago. Maging tapat sa inyong asawa tungkol sa nararamdaman ninyo. At kung kailangan ng tulong medikal, huwag mag-atubiling pumunta sa doktor. Ang pangangalaga sa inyong reproductive health ay isang matalinong hakbang para sa inyong kaligayahan. Sana ay nakatulong ang ating pag-uusap na iyong araw upang gumaan ang inyong kalooban. Tandaan, ang pagmamahal ay lalong tumatamis at lumalalim sa paglipas ng panahon. Hangad ko ang inyong kalusugan at masayang pagsasama. Maraming salamat po. Ako muli si Dr. Maria Santos. Pagpalain kayong lahat.